Update sa mga ebidensya laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang deportation sa mga foreign nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Pampanga, ating pag-uusapan kasama si Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Director Casio, magandang tanghali po. Dr. Casio po, magandang hapon. ADG Jonathan at saka sino nga po kasama? Si Ma'am Nina? Ninya. Si Ninya po kasama namin. Ninya. Opo. Yes, sir, hingi lang po kami ng update sa nagpapatuloy na investigasyon ninyo sa koneksyon ni Mayor Alice Guo sa illegal na Pogo. Medyo marami na hong developments, ano? In fact, mukhang itong koneksyon ni Mayora dito sa dalawang Pogo ng Bamban at saka Porac ay mas lumilinaw na sapagkat nakikita namin yung kanilang yung kanyang digital footprint at saka yung kanyang paper trail footprint dito sa dalawang magkasunod na scam farm na ni-raid natin. So since nasampahan na po natin siya doon sa Bamban, may posibilidad din po na masampahan siya sa Porac or madagdagan pa po yung mga kaso ni Mayora with regards to Bamban. Okay. Sir, sinabi niyo po, nakita niyo yung digital footprint. Tama po ba? Yes, sir. Lumalabas na ito si Mayora ay isang primary enabler, no? Her participation in Baofu is quite clear. At saka itong Baofu naman, ang link ng Baofu at saka ilang personalidad ng Baofu dito sa Lucky South 99 ay mas lumilinaw habang dumadami yung mga dokumentong nababasa namin. So, once na buo na natin yung ebidensya sapat para may sampa ang mga karagdagang kaso, ay may sasampa na po natin ito sa DOJ Main. Okay. Ano pong specific na link ang nakita natin, sir? Una, alam nyo, yung mga dokumentong nakuha natin doon sa PAGCOR at saka ilang mga dokumento na nakuha natin with regards to Baofu land development, mukhang hindi totoo, mukhang mapapasubalian namin na yung kanyang sinasabi na ang kanyang partisipasyon lamang ay tungkol doon sa lupa, mukhang hindi. Maging sa ilang mga operasyon ay nandoon din ang kanyang footprint. So, lumalakas ang aming paniniwala na both Porac and Bamban, ADG Jonathan, ay are two branches of the same criminal organization. At ang pamilya ni Mayora ay involved sa both na criminal ay sa both na mga scam farms na ito. Okay. Sir, hingi lang po kami ng update. Ano-ano po ba yung mga kasong isinampa ninyo laban kay Mayor Guo? Posible po bang madagdagan kay pa? Mayora, yes ma'am. Nung Friday, nasampahan na natin siya ng qualified human trafficking. Violation po ng Republic Act 9208. If I am not mistaken, Section 5C at saka Section 6A at saka Section L. Now, this is with regards to sex, labor, and sex and labor trafficking, and with regards to the rent lease provision nitong Republic Act 9208. Meron pa pong mga karagdagang kaso kaming inaayos ngayong linggo, siguro up until next week. Pag nabuo na po namin yung mga documentary requirements, the complaint affidavits and all, sasampa na rin po namin sa DOJ Main yung kaso. Okay. Sir, maliban po kay Mayor Guo, sino pa po yung mga kasama niya na sinampahan din ng kaso? At ano po ang koneksyon nila Alam kay nyo, Mayor? Yun nga kaya hindi may tatatwa na isang money laundering at saka scamming syndicate po talaga ito. Sapagkat nakita naman ninyo yung sinampahan naming tatlo, una yung dalawa, si Sang Roy Chin at saka si Pao Yaulin, ay sila din yung mga partners po ni Mayora ito. So, partners niya ito itong dalawang ito, ang kasalukuyang nakadetine ngayon, nakakulong sa Singapore for the biggest money laundering case in that island nation state, no? So, talagang ang kanilang organisasyon ay more into scamming at saka money laundering. Si Wang Ziyang naman po, kung napansin niyo, si Wang Ziyang na fugitive naman ngayon,
siya din po ay incorporator, nagpatakbo rin siya, manager siya noong ni-raid natin dun sa Sun Valley sa Clark. At nakita ulit natin siya dito sa Hongsheng at saka sa Baofu at saka sa Sunyuan. Hindi ako magtataka kung makikita rin namin eventually yung kanyang papel sa mga dokumentong nakuha namin dito sa Porac, no? So, nagsishare sila eh. Gumagamit sila ng mga parehong mga tao. Ngayon, isa din pong person of interest na maaaring makasuhan sa mga susunod na araw, tinitingnan namin yung partisipasyon ng isang tao nagangalang Catherine Cassandra L. Ong, no? Lee Ong, no? Kasi sa aming mga investigasyon, nakikita namin na maraming dokumentong nakapangalan sa kanya at maging sa kanyang mga application doon sa PAGCOR, siya ang nag-a-apply. So siya ang nag-a-appear. Ngayon, marami kaming nakitang mga larawan, mga dokumento na nagpapakita na magkakilala at magkasama nung nakaraang kampanya sa pagka-mayor ng Bamban, itong si Cassie Lee Ong at saka itong si Mayora Guo. No? So, maraming links, ADG Jonathan, ASEC Jonathan at saka Ninya. Sobrang dami. Okay. Ano naman po ang update sa deportation ng mga foreign nationals na nahuli ninyo sa Pogo Hub po dyan sa Pampanga? Nasaan na po ang proseso nito sa ngayon? Sa ngayon po, nakadetain po sila sa temporary detention facility ng PAOK dito po sa Pasay. Bear in mind, Ninya, na ang legal custody ay nasa immigration, sa Immigration Bureau, pero ang physical custody ay nandito po sa PAOK. Meron na ho silang commitment orders anytime this week. Inaasahan ko na pong lalabas yung charge sheets at saka yung summary deportation orders. May iwan lang dyan yung mga witnesses, complainants, parang apat sila so far ngayon. Then, may iwan din po dyan yung 12 persons of interest na identify namin na siyang kakasuhan namin. By the way, tomorrow, baka magsampa na tayo ng unang kaso sa dalawang na-identify natin na kidnappers and torturers. The rest po, nung 161, yung hindi witnesses, complainants, yung hindi mga hindi mga makakasuhan, we will deport them to China at doon naman nila harapin yung mga kaso nila sa China. Okay, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si Patrick De Jesus ng PTV. Ano daw po ang detalye sa umano'y manager ng illegal na Pogo sa Porac na naharang sa Davao matapos i-offload ng immigration? Opo, meron ho kasi tayong person of interest na of names na mga persons of interest natin with regards to this Porac. Kasi hindi naman natin may kukupli na maraming nakatakas po dito sa Porac operations ni Huwa sapagkat ito nga po ay nag-leak. So, isa sa mga pangalan na ibinigay namin doon sa immigration na person of interest ay nag-attempt na umalis ng Pilipinas kahapon National Airport. Hindi ko lang natanong sa immigration kung saan yung kanyang destinasyon. Pero she was identified as that person, then pinakita namin yung kanyang pangalan, passport, doon sa ating mga witnesses at positively identified na siya nga po yung taong person of interest natin. So we are requesting immigration to send her back to Manila para maikulong po siya doon sa Bikutan, sa Bikutan Immigration Facility. Okay. So hindi po natuloy yung pag-alis niya, sir, no? Ano po yun? Hindi po, naharang po siya at nasaan siya ngayon? Yung person of interest. As we speak ay pabalik na po siya ngayong hapon dapat dito sa Metro Manila para mailagay po natin sa sa Bureau of Immigration Warden Facility diyan po sa Bikutan sa Taguig, ASEC. Okay. Tanong naman po mula kay Ryan Lacanlale ng UNTV, bukod sa manager na ito, mayroon po bang iba na minomonitor ang PAOK na mga opisyal ng Lucky South 99? Ilan po sila at paano natin matitiyak na hindi sila makakalabas ng bansa? Marami-rami ho sila, no? Kung di ako nagkakamali, parang 12 or 14 yata yung persons of interest namin, no? So kasama rin po dyan, siyempre, yung pamilya Guo.
So, yung ilang mga business associates nitong pamilya Guo, so anong kasiguraduhan? Naka-alert na po sila. So, ibig sabihin, bagamat wala pa pong bulletin lookout or immigration lookout bulletin order, kapag nag-attempt silang lumabas ng Pilipinas, ipagbibigay alam po 'yon sa Immigration Commissioner, at saka sa Immigration Commissioner naman po ipagbibigay alam sa komisyon, sa PAOK. Then titingnan namin kung may sapat kaming legal ground para ma-hold at ma-upload sila. Then kapag meron, diretso po sila sa bikutan. Okay. Ngayon sir, sa patuloy ninyong pagsugpo sa mga iligal na pogo sa bansa, ilan na po sa kabuuan ang iligal sa mga ito? Masasabi niyo po ba na baka mas dumami na ang illegal na pogo versus sa legal? Ninya, there are only 43 legal IGLs na tinatawag, no? Internet gaming licenses. Sapagkat binago na po ni PAGCOR yung pangalan from Pogo to IGL. 43 lamang sila. Ngayon may minomonitor kami based sa listahan ni PAGCOR na mayroong 58 pa na mga nag-ooperate na mga wala ng lisensya, mga kansilado. At saka meron pa kaming minomonitor na ibang mga scam farms, online gaming hubs na talagang walang lisensya ever. So marami-rami pa ho ito. Mas maraming illegal kaysa doon sa merong permit or lisensya. Ayun. Kailangan pusot-puin natin lahat ng mga illegal kasi they're giving the Pogo industry a bad name. So, bila po panghuli, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nakaantabay sa isyong ito? Kami po ay humihingi ng tulong una dito sa ating mga local government units sapagkat ito naman pong mga scam farms na ito, ADG Jonathan at saka Ninya, hindi naman po ito mamamayagpag at hindi naman ito may tatayo overnight, di ba? Lalo na nakikita naman niyo kung gaano kalalaki itong mga scam farms na mga ito. Kapag masusi po na binabantayan ng mga local chief executives ang kanilang mga jurisdiction, I'm sure hindi ho makakapagtayo ng mga scam farms sa kanilang mga bayan ito. So we really need the cooperation of the barangay captains, the kagawad, the mayors, and the governors. Kaya ADG Jonathan, malaking pasasalamat po namin sa provincial government ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Pineda at saka ni Vice Governor Nanay Lilia Pineda sapagkat they were very proactive doon sa pagsimula ng kanilang investigasyon sa mga naging kapabayaan ng Porac LGU dito sa scam farm na ito. Then lastly, we also would like to call on the community sapagkat hindi ho kakayanin kahit whole of government pa po ang magsama-sama sa sobrang dami ng problemang ito, hindi kakayanin kapag hindi ho tayo tutulungan ng community. So I hope our countrymen do join us in this fight. Otherwise, baka hindi natin mapagtagumpayan ito. On that note, maraming salamat po, ADG Jonathan at saka Ma'am Ninya. Yes, well said, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Winston Jan Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.